At makakausap din natin ngayong umaga si dating Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang umaga po, Congressman. Hi, Aljo. May butag. Opo. Meron bang katotohanan na, sir, mga kumakalat ngayon sa social media na binibiran nyo daw ang Administrasyon Duterte? Ay, hindi po totoo yan. In fact, alam mo to, tayo ay tumutulong, ano? At isa ito sa ating pagtulong ay kailangan sabihin natin kung ano yung problema. Opo. Upang sa ganun ay maayos, hindi para maging kritiko ng ating Pangulo. At kinakailangan talaga ng suporta ng ating Pangulo dahil nga sa laki ng problema na inaharap natin. Opo. Paano po kaya nagsimula ang pagkalat ng ganitong usapin? Ibig sabihin po nito, fake news po ito? Alam mo, marami kasing mga gusto mag-intriga, ganyan. Okay. Tapos yung iba naman, hindi na ayusin yung problema, Opo. maghuhugas kamay at sasabihin na nakikritiko tayo, ano? Sana wag naman ganon. Opo. At kung hindi naman tayo magsasalita kung walang kailangang ayusin. Dahil sama-sama tayo lahat dito, lahat tayo nahihirapan, siyempre, kapag hindi maayos yung problema. Opo. Sakaling tumakbo po sa pagkaka-presidente, pagkapangulo, in fact, may mga kumakalat ngayon ng mga tarpaulin at may nagsusulong na tumakbo si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Kayo ba ay susuporta? Sa ngayon, Aljo, no, alam naman ng lahat na meron akong sinusulong na advocacy. Itong voters education, pilit nating ipaabot yung mensahe sa sambayanan. Opo. Yung una, yung laki ng problema ng ating bansa. At pangalawa, ay base dito sa mga problema ito, ano ang dapat na magiging batayan natin sa pagpili ng susunod na Pangulo. Kanya nilatag ko, dahil sa laki nga ng problema, kinakailangan na yung susunod na Pangulo ay dapat talaga may talino. Meron siyang puso. Opo. Para at damdamin para sa tao. Meron siyang sapat na tapang para harapin itong mga lalaking problema nito. At meron din siyang paninindigan para sa bayan. Ito, Aljo, sa ngayon, ayoko munang magkomento ng kahit na sinong political personality. Dahil nga, yung ating sinusulong na advocacy ay walang dadalhin kahit na sinong political personality, walang dadalhin tao, wala tayong kakampanya na. No? Atin munang ipaabot yung mensahe sa sambayanan. Opo. Pagkatapos, pag nag-file na sila ng mga kandidatura nila, yan, timbangin natin isa-isa kung sakto ba sa timbang o kulang ba sa timbang. Opo. Ano po ibig sabihin again? Sinasabi niyo, we need a true leader. Opo. Not a pretender. Sino ba ang pinaparinggan ninyo po dito, sir? Ay, wala tayong pinaparinggan dyan, ano? Kaya lang, sa aking pananaw, yung 2022 elections, ang issue talaga dito is leadership dahil nga sa laki ng problema na ating hinaharap. Leadership talaga. Kaya kailangan hanapin natin yung totoong leader. Kasi marami namang pretenders din eh. Gusto nilang paniwalaan na sila ay leader, wala namang kakayahan. Diba? Yun ang kailangan ay malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang karapat-dapat na magiging susunod na Pangulo. Congressman Alvarez, magandang umaga po. Si Diane Kirar po ito. Congressman, Hi, Diane. good morning po. Congressman, kayo po ba yung nagtatag ng We Need a Leader 2022 movement sa Davao? Opo. Ako po yung nag-launch, no? At the man behind this advocacy, We Need a Leader 2022. Kasi nga po ako'y nababahala dahil nga pag nagkamali tayo ng pili ng susunod na Pangulo, nako, ang laki problema ko sa bansa niyan.
Buti pa itong COVID ay may gamot. Pero pag nagkamali ho tayo ng pili ng Pangulo, wala pong gamot yan. 6 na taon po natin titiisin yan. Now, considering na yung laki ng problema ng ating bansa ngayon, paano yan? Alright, mga panghuling tanong na lamang po, Congressman Alvarez, meron po ba kayong gustong iparating na mensahe kay Pangulong Duterte or probably rin po kay Mayor Sara Duterte, sir? Para sa akin, bilang isang kaibigan ng ating Pangulo, ay gusto ko lang ipaabot na ako ay nandito palagi para sumuporta. At sana nakikiusap din ako na tulungan natin yung ating Pangulo upang sa ganon ay mas madaling maayos itong ating problema ngayon. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, Congressman Alvarez. Magandang umaga po ulit. At Salamat po.